Anong ipinapayo niya sa atin ngayon? Pakinggan natin sa 22-23. Manumbalik ka sa Diyos! Ikaw ay magpakumbaba! At layuan mo ng lubos ang lahat ng masasama! Ano yun? 25. Ang ituring mong yaman ay ang makapangyarihan at itulad din sa pila na mahalagang kayamanan. Kung ito'y magawa mo, malalapit ka sa Diyos! Nakataas ang loob mo at may lakas ka ng loob. Ang iyong dalangin ay kanya ng diringgin at ang naging panata mo ay iyo namang tutuparin. Ano pa? Lagi kang magtatagumpay sa iyong adhikain at magiging maligning ang iyong landas. Bakit nasabi ni Job yan? Nangyari ho sa buhay niya. Yung karanasan niya, sinasali niya sa atin. Ano ang karanasan niya? Nanindigan siya. Kaya anong payo niya sa atin? Kung ikaw ay nahiwalay sa Diyos, anong balik ka? Huwag kang magpataas sa Diyos, magpakababa ka. Paano yun? Lalayuan ko yung lahat ng pinagagalitan ng Diyos. Yung ayaw ng Diyos, layuan ko yung kasama. At kung gusto mo na ikaw ay magkaroon ng tunay na kayamanan, ang sabi ni Job, ang ituring mo na tunay na kayamanan ay ang Diyos na makapangyarihan. Pagka ikaw nagawa mo yan, malalapit ka na sa Diyos, mahaharap mo na ang daigdig na mayroong lakas ng loob, lahat ng dalangin mo ay pakikinggan ng Diyos, at ang pagpapala ay darating sa iyo, sasagutin ng iyong mga panata. Ano pa? Magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga adhikan. Mga kapatid, hindi ko naman sinasabi sa inyo na ang tunay na pagpapala lang ay ang kasaganaan sa buhay nito. Maski na kayo mahirap lang, pero nakatatawid kayo araw-araw. Payapa ang buhay. Payapa kayong mag-asawa. Mababait ang mga anak ninyo. Wala kayong mabibigat na problema. Yan ho ay pagpapala. Ano ba ang pagpapala? Yung kayo'y malinaw ang isip ninyo, ang inyong pagkakilala sa kahalagahan ng inyong kaalala, sa inyong pagkaiglesia ni Kristo. Matibay ang inyong pag-asa sa Diyos, matibay ang pananalig ninyo kay Jesus, matapat kayong sumusunod sa mga utos ng Diyos. Hindi kayo napapanghihina ng lahat ng mga suliraning nangyayari sa buhay ng tao. At higit sa lahat, napakatibay ng inyong pag-asa sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Yan ho ang napakaganda. Diyan namin kayo gusto akitin. Huwag kayong magtatamad sa Diyos. Huwag kayong maghihinanakit sa Kanya. Kung sakasakali ba, mga kapatid, meron sa mga nakikinig sa akin, nagdaraan sa mga pagsubok, sa mga pagdurusa, o kaya nangaay sa pagpaparusa. Pakinggan niyo sinasabi ng Biblia. Pakinggan niyo mismo ang sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin. 57 ni Isaiah. Ako ang dakila at banal na Diyos. Diyos na walang hanggan. Matataas na bundok at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Ano gagawin niyo? Aking ipabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Tuloy. Akong nagbigay ng buhay sa aking bayan. Sila'y hindi ko patuloy na uusigin. At ang galit ko sa kanila'y hindi mananatili sa habang panahon. Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan at kasakiman. Kaya sila'y aking itinakwil. Ngunit matigas ang ulo nila. Patuloy na sumuway sa akin. Sa kabila niya. Sa kabila ng inasal nila. Sila'y aking pagagalingin. Magkano nung balik? Tuloy. At tutulungan. At ang namimighati aking aaliwin. Bibigyan ng kapayapaan ang lahat. Maging nasa malayo o nasa malapit. Ang aking bayan nga ay aking pagagalingin. Ano po sabi ng Diyos? Isipin ninyo, sinabi ng Diyos yan, mismo, ginagarantiyahan niya sa kanyang bayan, sa kanyang hinirang. Ang sabi ng Diyos, sa mababang loob,
Sa mga nagsisisi, ako'y sasama. Ibabalik ko sa kanila ang aking pagtitiwala at saka ang aking pag-asa, sapagkat kung ako man ay nagparusa, hindi habang panahon ko silang uusigin. Bagamat sila'y nagkasala at sumuway sa akin na silang itinakwil. Sa kabila nun, pagka sila'y nanumbalik, ang sabi ng Diyos, sila'y aking kahahapagan, tutulungan, aaliwin, at bibigyan ko sila ng kapayapaan. Maging yung mga nasa malayong dako na mga kapatid natin, ang iba'y mga kamag-anak ninyong nakikipagsapalaran, pati ang mga narito sa Pilipinas. Ang sabi ng Diyos, ang aking buong bayan ay aking pagpapala. Mga kapatid, yan ho ang aming lingap sa inyo. Hindi ho yung lingap natin nakawang gawa sa ating kapwa noong nakaraang anibersaryo ng Iglesia. Ginawa natin yun bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Una, ibigin natin siya ng higit sa lahat. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Pagkatapos, ang sabi ni Jesucristo, ang pangalawa ron, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya natin ginawa ang isang buong Pilipinas na paglingap sa mga mahihirap nating kababayan at sa mahihirap nating mga kapatid. Pero, pagkatapos nun, baka naubos na ho yung binigay. Baka yung bigas na ibinigay ubos na. Baka yung damit ay hindi halos nila napakinabangan yung iba. Baka ubos na yung mga pagkain nilata o yung gamot na ibinigay sa kanila, wala na rin. Hindi talagang tatagal yon. Ang tatagal, mga kapatid, ang hindi mauubos na inyaalok namin sa inyo ngayon. Kaya ang ating Diyos na nangangako sa atin, na sumusumpa sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Kaya hinihiling ko sa Kanya, abutin niya ang lahat ng naririntong sambayan. Paspasan niya ang mga ama sa paghanap ng kanilang ikabubuhay. Paspasan niya ang mga ina sa kanilang tahanan para mapagyaman ng kahit kakaunting biyayang dumarating araw-araw. Paspasan niya ang inyong buong sambahayan, ang inyong mga anak, para sila'y maakay ninyo sa pagiging tapat na Iglesia ni Cristo. Pero ang higit sa lahat na aking hinihingi sa Diyos, Ama, ingatan mo na ang mga anak mo. Ang totoo, nasisiyahan na sila sa iyo. Hindi na sila humihingi ng marami, sapat na sa kanila. Kumakain na lamang sila araw-araw. Pero ang masakit sa mga anak mo ito, pagka magagalit ka sa kanila, pagka itatakwil mo sila, pagka buburahin mo sila, dyan sa aklat ng buhay mo sa langit. Sapagkat saan pa sila pupunta, mawawala ng ganap ang pag-asa, sapagkat ang pag-asa lamang ng mga anak mo ay yung makarating sa piling mo, tanggapin ang gantimpala, ang buhay na walang hanggan, at makatahan sa bayang banal. Kaya hinihingi ko kay Jesus na nakikinig sa atin at narito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Panginoon naming Jesus, isa-isa, tingnan mo ang mga narinitong mga hinirang mo. Nasa loob, nasa labas, nagtiis, nasagasain ang dilim ng gabi, nagtiis ng puyat, nagtiis ng mabasa ng ulan. Hinihiling ko sa iyo, tandaan mo isa-isa ang mga hinirang yan para sa pagbabalik mo, sa buhay man o sa patay, kukunin mo sila at dadalhin mo sa iyong piling, sa iyong walang hanggang kahit. Bago kayo umuwi, mga kapatid, lahat ng inyong mga karaingan sa Diyos, ngayong andisina sa piling natin, nakahanda siyang tumulong at sumaklolo sa atin. Sabihin ninyo sa Kanya niyo isakdal ang lahat ng inyong pag-abag at suliranin. Hindi niya kayo pababayaan, mahal niya kayo, sapagkat bahagi kayo ng Kanyang bayan na Kanyang pinangakuan na hindi niya pababayaan. Tumayo kayo tayo mananalangin.